Ito nga pala, yung 3 days and 2 nights DIY itinerary namin nung nagpunta kami sa La Union. Nakapag-explore kami sa Imuki Island, kumain dito sa Kabsat, at nag-chill din kami dito sa may Flotsam Fun House. Kaya kung nagbabala kayong mag-La Union magtotropa, pwede nyo tong gawing guide kapag naisipan nyo mag-La Union at magkukommute kayo. Yung day 1 namin, alas 5 ng umaga, nagkita-kita kami dito sa may Montalban. Simula dito, nag-grab kami hanggang sa Partas Bus Terminal. Nasa may Aurora Boulevard to sa may Cubao at simula Gateway, pwede nyo na tong lakarin. Gamit lang kayo ng Google Maps para madali nyo tong makita. Ito naman yung mga schedule ng alis ng bus dito. Biyaheng palawag ng 7 AM yung binili namin. At 648 pesos yung bawat ticket. 30 minutes bago umalis yung bus, nandito na kami kaya nabigyan kami ng magandang pwesto sa bus. Bawat ticket kasi may number at kailangan tong sundin. At ayan yung mga number sa loob ng bus nakalagay sa taas. 7:15 AM, umalis na tong bus dito sa may Cubao. Mahaba-habang biyahe to, mahigit 6 na oras. Pero huwag kayong mag-alala kasi may dalawang stopover. Una na nga dito sa may Mabalacat Bus Terminal. Ang dami nagtitinda ng pagkain dito kaya pwede kayong bumili ng almusal. Pagkatapos dito, biyahe na ulit. Sa biyahe nga pala, pwede nyo gamitin tong bus pad. Pwede kayo ditong manood at magbasa. After 2 hours, ito yung pangalawang stopover. Maraming bilihan ng pasalubong dito at pagbalik nga ng Manila, dumadaan din yung bus dito. Medyo mag-ready lang kayo ng budget kasi yung hotdog dito, 50 pesos. Ayoko na nga sana kumain kasi medyo busog pa ako pero sabi ng friend ko, libre na daw niya kaya sino ba naman ako para tumanggi. Pagkatapos nga nito, nakaramdam ako ng antok at pagising ko, nandito na kami sa may San Juan, La Union. Sa may Isla Bonita nga pala kami nag-book at sinabi namin sa may konduktor na sa may San Juan Market lang kami. Medyo lumagpas nga lang pala kami ng konti ng bababaan. At dito kami banda sa may 7-Eleven. 1:40 na nga pala ng hapon kami nakarating dito sa may La Union kaya gutom na rin kami. Kaya napagpasyahan namin na kung ano na yung makita namin dito, doon na lang kami kakain kasi puyat na rin kami para maghanap. Buti na lang may nakita kaming sizzling pork sisig dito, 85 pesos lang. Akala ko puro mahal yung mga pagkain dito sa La Union pero tingnan nyo naman, 85 pesos lang, ang sarap na ng sisig nila. Nalalasaan ko nga ginisa to sa margarine. Nabusog nga ako sa lunch na to para sa 85 pesos. After namin kumain dito, naglakad lang kami saglit dito sa may San Juan Market. Nandito yung pila ng tricycle papunta doon sa binok naming matutuluyan. Simula dito, 2 minutes lang yung biyahe hanggang dito sa may Isla Bonita. Nagbook nga pala kami dito through Agoda. Dito nga pala kami mag-stay ng 3 days and 2 nights. Malaki-laki rin tong Isla Bonita. Meron sila ditong swimming pool at malapit pa sa dagat. Bukod dito, may kainan din sa loob at mga alak. May malilibangan din dito kagaya ng billiards at video okay pero magde-deposit muna kayo ng 1K. Pagdating nga namin dito, namangha ako kasi ang ganda ng view dito sa may Isla Bonita. O diba sabi ko sa inyo malapit lang to sa dagat. Maganda pa yung buhangin dito at pinapanatili nilang malinis. Ito naman yung room na nabook namin na may 2 bed, may TV at mini ref. Kaso saglit lang kami nagstay dito kasi namamatay yung ilaw. Kaya ayun, inaksyon na nila at pinalipat nila kami sa ibang room. At ito dito kami nilipat malapit sa may dagat. Nagustuhan ko dito kasi mas malaki to at merong matatambayan na upuan sa labas. Pagpasok naman sa loob, meron din tong 2 bed at merong mga upuan at lamesa. Mas malaki nga yung loob nito kaysa doon sa nauna. Sa CR naman nila maganda kasi merong heater. Pagkatapos nga namin maglibot-libot dito, nagpahinga kami ng 2 oras. Ang haba rin kasi ng biyahe tsaka medyo puyat kami. Pagising nga namin, ito pa sunset na. Mabuti na lang nakisama yung panahon kasi tingnan nyo ang ganda-ganda ng sunset. Wala nga nakaharang na ulap at talagang pinagbigyan kaming makita yung paglubog ng araw. Ang sarap nga tumambay dito at magkwentuhan. Tapos papakinggan mo yung paghampas ng alon. Pagdating naman ng gabi, naghanap kami ng mga kainan sa may Google Maps. Buti na lang dito sa may resort, pwede silang tumawag ng tricycle para sunduin kayo dito. Yung nakita nga pala namin kainan malapit sa resort, itong Bye Bye Seafood and Grill. Bago kami nagpunta dito, ay nagpaluto na kami. Itong Ultimate Seafood Feast yung pinili namin. 1399 to, good for 5 to 6 packs. Ali rice na to, tapos may kasama pang 2 liters of iced tea. Hindi namin alam na maanghang pala tong black pepper sauce nila. Pare-parehas pa naman kaming hindi mahilig sa maanghang. May iba pa kayong pagpipili ang sauce dito, pero mag-add kayo ng 200 pesos. Wala silang hidden charge dito at yung naging hatian nga lang namin dito, parang 350 pesos lang. Ayos na rin kasi only rice na rin to tapos may kasama pang drinks. Nagka-problema nga lang talaga kami dahil maanghang pero kung ibang sauce siguro mas na-enjoy namin. Kinabukasan, day 2, 7:30 pa lang ng umaga nag-almusal na kami. May kasama nga palang breakfast yung pag-stay namin dito sa may Isla Bonita. Uy, masarap yung paalmusal nila dito, sinangag talaga yung kanin tapos may kape pa. Sakto nga tong panimula sa dami namin gagawin nitong day 2. Pagdating ng alas 9, dito muna kami tumambay sa may swimming pool. Mga 1 oras kami dito nag-relax. Tapos tinawag na namin yung kinontrata naming tricycle. Next stop kasi ay sa Imuki Island na. Simula nga dun sa resort, mahaba-haba rin tong biyahe kasi 30 minutes kaya din. Yung bayad namin dito 200 pesos each. Pagdating dito may registration tapos magbabayad kayo ng environmental fee na 50 pesos. Pagpasok dito marami rin kayo mabibilhang souvenir. Tapos konting lakad lang simula dito ay nasa may dagat na kayo ulit. Dito nga ang daming mga instagrammables spot. Kaya kung mahilig ka magpicture, magugustuhan mo dito sa may Imuki Island. May mga paduyan pa nga sila dito. Tapos next inavail namin yung balsa nila na iikutin tong Imuki Island. 250 pesos naman yung renta dito. Sobrang na-enjoy ko nga to kasi first time kong sumakay sa balsa. Isa nga to sa
pinaka nagustuhan kong pinuntahan dito sa may La Union. Sa pag-ikot namin dito ako pinaka napawaw talaga. Ito yung Imuki Lagoon, napakalinis ng tubig at 11 feet daw yung lalim nito. Dito nga kami tumagal sa part na to. After ng isang oras, umalis na kami dito at bumalik sa resort. Nagpahinga lang kami saglit at pagkatapos nagkape kami dito sa may El Union. Tricycle lang kami papunta dito at 30 pesos each yung bayad. Affordable lang yung mga presyo ng kape nila dito at masarap. Ayan nga pala yung mga presyo ng kape nila pati food. Sulit na to para sa presyo kasi 22 ounce na rin yung size ng kape nila. Dito sa may El Union, magkakatabi na yung mga kainan dito. Kaya simula dito nadaanan namin yung Flotsam pero sa Kabsat muna kami pupunta. May makikita nga pala kayong mga ATM dito at masasuggest ko nga mag-withdraw na kayo. Kasi ibang mga kainan dito walang GCash payment. After ng El Union, yung next stop naman namin dito sa may Kabsat. Sa mga kainan naman napuntahan ko, dito ako pinaka nagandahan sa view. Makikita nyo dyan sa video kung gaano kaganda yung view dito. Kapag weekends nga pala, balita ko punuan daw dito. Pero kasi nagpunta kami dito Monday, kaya tingnan nyo halos walang tao. Kung dito nyo naman bala kumain, ito po yung mga presyo ng mga food nila. Pakipost nyo na lang po para mabasa. Tapos ito naman yung mga alak nila. Sa food na in-order namin, yung nasarapan ako dito sa may beef broccoli. Pagdating naman ng gabi dito, dim light lang. Pagkatapos naman namin kumain, dito naman kami sa may Flotsam Fun House. Balita ko nga party-party daw dito. At kung balak nyo mag-inuman, dito daw maganda sa may Flotsam. Malawak din dito guys, tapos may mga kubo-kubo na may mga upuan. Sabi ng friend ko kapag weekend daw dito, may mga nagsasayawan daw dito. Kaso Monday nga kami nagpunta, kaya mga chill person lang yung mga nandito na nagpunta kami. Pagdating nga pala na 11:45, pinatay na nila yung ilaw. Tsaka yung mga sound, kaya nag-uwian na kami. At dito na nga natatapos yung day 2. Kinabukasan, ito na yung day 3 at last day na ng La Union trip namin. Nag-almusal kami ulit pero na-request namin is scrambled egg na. Napag-desisyonan nga namin na mag-early check-out kasi ang haba rin ng biyahe. Kaya mga bandang alas 8 pa lang ng umaga, ay umalis na kami dito sa may Isla Bonita. Simula dito sa resort, yung bayad namin papuntang San Fernando Terminal, 50 pesos Tapos each. Nagtanong kami kung saan kami makakabili ng tupi. Dito nga kami dinala ng tricycle driver namin na si Sir Joel. Kasi sabi niya, dito daw yung mga bagong gawa at bagong lutong tupi. Akala nga namin hindi kami aabot kasi niluluto pa yung mga tupi. Ang target kasi namin makaabot ng San Fernando Bus Terminal bago mag 9 AM. At ayun, nakarating naman kami ng 8:39 dun sa terminal. Grabe, napakabilis lang ng 3 days and 2 nights dito sa may La Union. Nakakabitin nga at balak pa namin bumalik ulit. Kung magpupunta ka rin pala kayo dito, masasuggest ko na arkilahin nyo na lang din yung tricycle ni Sir Joel. Mabait siya kumausap sa mga dayo dito. Yung pagbalik naman na biyahe namin, isa na lang yung stopover. Tapos na traffic na lang kami, bandang Cubao na. At dito na nga guys, natatapos ang amin 3 days and 2 nights La Union trip. Kaya kung makakatulong din sa inyo tong vlog ko, huwag nyo kalimutang mag-follow sa aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye! Ay, swimming kayo. ang lalim. Takpan. Dito po. Parang. Ay, need mo pa ito sama-sama ako. Boy, oh. Ito isang bag na 100. Ilan piraso po yun? Yung 100 po daw, sir. Ayaw nga, no? Yun ang tanong. Oh my God. Grabe. Wow.